Magandang araw po sa inyong lahat. Isang bagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Bago po tayo magsimula, mag-subscribe po muna kayo sa channel ni Solidong Kaalaman. Nasa description po ang link ng kanyang video. Ang title po nito, Bakit natatakot ang China na makiligma sa Amerika? Kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa aking channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction. Simulan na po natin to. Let's do this. US, isinusubo na nga ba ang Pilipinas sa isang digmaan laban sa China? Ito ngayon ang nagsisilbing pahayag ng ilang netizens upang pangatwiranan ng malambot na tugon ng ating gobyerno laban sa tumitinding agresyon ng mga Chino. Ayon kasi sa iba, kung papayagan ng Administrasyong Marcos na makisali ang US sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Pilipinas, ay tiyak umano na mauuwi na ito sa isang digmaan at pababayaan lamang tayo umano ng US at matutulad tayo sa Ukraine. Well, sa akin po, sa aking pag-oobserba at matagal na po tayong gumagawa po ng mga gantong video dito po sa mundo ng internet, ay hindi po siguro mangyayari yung sinasabi nila na yan dahil marami pong nakalaban ng China. Alam po natin yan sa Indo-Pacific. Talagang pumapalag sa kanila at dumidepensa. Pero wala naman po nangyaring gera. Kaya para sa akin po malaking kalokohan na mangyayari po yung ganyan agad-agad ang sitwasyon dyan sa atin sa West Philippine Sea. Pero ganito nga ba talaga ang pinakaposibleng mangyayari? At upang malaman natin ang kasagutan, ay aalamin natin ang pakay ng US para sa China. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang US at China ay kasalukuyan ng nahaharap sa tinatawag na Cold War, kung saan ang parehong bansa ay nagkakaroon ng matinding kompetisyon sa impluwensyang pampolitika, pangseguridad at pang-ekonomiya, kung saan sa mga panahong ito ay ang US pa rin ang nagsisilbing pinakamaimpluwensya. Gayunpaman dahil sa patuloy na paglawak ng impluwensya ng China, kabilang na ang pagpapalawak ng kanilang puwersa, ay tila nga unti-unti na itong nakaaapekto sa impluwensyang pampolitika, pang-ekonomiya at seguridad ng Amerika. Kaya naman malinaw ang layunin ng US laban sa China, at ito ay ang pigilan ng patuloy na paglawak ng impluwensya nila. Habang nagpapatuloy kasi ang paglawak ng impluwensyang pang-ekonomiya at pampolitika ng China, partikular na sa pagpapalawig ng BRICS Alliance, ay unti-unti na itong nakaaapekto sa dolyar ng Amerika, at ang pagsuporta nito sa Russia ang nagiging daan upang magpatuloy sa paggastos ang US para suportahan ang Ukraine. Sa akin po, hindi po kaya siguro ng China na ungusan ng US dahil lalo po ngayon, kung alam niyo po yung balita, nag-sanction na po ang iba't ibang bansa sa China. Talaga pong lalo na po yung teritoryo natin ay talagang makikita po natin na nasa legal po talaga tayo dahil nabigyan na po ng matinding sanction dyan ang China regarding po sa pangingialam nila sa teritoryo na may teritoryo. At ang Canada at ang US ay nagpataw na po ng matinding dagdag taripa sa import po ng ng China sa mga bansa po nila. Kaya mahihirapan po lalo ang China na maungusan ng US dahil halos lahat po ng malalakas na bansa ay hindi po pabor sa kanilang ginagawa diyan sa West Philippine Sea. Kaya binibigyan na po sila ngayon ng hard time diyan sa taripa. Lalo po yan din po ang vision na gustong gawin ni Donald Trump kapag nanalo po siya sa November. Papatawan niya po ng napakataas na taripa, halos 60% to 100% talaga ang kanyang ibibigay sa China. Babagsak po lalo ang ekonomiya ng China kapag po nangyari yun. Mahihirapan po silang magbayad ng kanilang mga import taxes. Kabilang na ang Israel na patuloy ring nahaharap sa digmaan laban sa mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Kaya naman ang pinakamabisang paraan para sa US na mapanatili ang impluwensya nito sa buong mundo ay ang pigilan ng pagsuporta ng China sa Iran at mga Ruso. Kung kaya't sunod-sunod na sanctions at taripa na ang ibinabato nito laban sa China. Tama po yung sinabi ko, diba? Nagpataw na sila ng mga sanction at grabing taripa talaga para mahirapan talaga itong China. Bukod pa rito ang patuloy na paglawak ng puwersa ng China sa West Philippine Sea ay magsisilbing malaking banta rin para sa impluwensya ng US dahil kung tuluyang makokontrol ng China ang rehiyong ito
ay makokontrol din ito ang sentro ng kalakalan sa buong mundo at kapag nangyari ito ay malinaw na madaling matatalo ng China ang mga Amerikano dahil ang tuluyang pagkontrol ng China sa rehiyong ito ay mangangahulugan rin na makokontrol nito ang anumang kalakal na dadaan sa rehiyong ito na maaaring maging daan upang maipagamit na ng China ang kanilang pera sa buong mundo. Which is napaka-imposible dahil isipin nyo sa Asia pa lang, sa Indo-Pacific, Japan, South Korea, Vietnam, India, lalo na po yung India. Yan po ang matinding magre-react po sa mga ganyang gawain ng China. Sobrang imposible dahil unang-una wala pong kakampi sa Asia. Halos ang China. Meron mang kakampi, mahina din at talagang sunod-sunuran lang din sa China dahil nga po binabanatan po nila o tinutulungan nila patungkol sa paglago ng ekonomiya o pinauutang talaga ng China. Hindi naman po natin masasabi na tutulungan po sila niyan kapag nagkanda leche-leche na po sa bandang huli. Kaya para sa akin po, sa diskarte na to ng China, hindi po magtatagumpay ang China. Dahil halos buong mundo, 80% po sa buong mundo ng mga bansa ay against sa ginagawa na to ng China dyan sa West Philippine Sea. At kapag nangyari ito, ay mabilis na mauungusan ng China ang yaman ng mga Amerikano dahil unti-unti nang mawawalan ng halaga ang perang dolyar ng Amerika. Ito ang isang pinakakongkretong dahilan kung bakit masasabi natin na hindi iiwanan ng US ang Pilipinas kung mapapalaban ito sa China dahil narito ang susi ng China upang duminahin ang Amerika. At sa katotohanan ito na hindi tuluyang makokontrol ng China ang rehiyong ito nang hindi nakikidigma sa mga Amerikano, ay malinaw na mahihirapan ng China na maisakatuparan ito dahil sa kasalukuyang panahon ay maraming paraan ng US upang pulbusin ang puwersa ng komunistang partido. Kaya't napakalinaw na hindi susugal ang China sa isang digmaan na napakalaki ng posibilidad na makakaharap nila ang mga Amerikano. Kung kaya't upang maisulong ng China ang kanilang hangarin na masakop ang rehiyong ito. Parehas kami ng sinabi, di ba, ni Solidong Kaalaman, pakapaka natin. Dahil po, kami pong mga content creator o YouTuber, dito po nag-oobserba dito sa nangyayari sa atin. At alam po natin ang nangyayari. Kahit po kayo, kayo po mga subscriber ko, updated kayo sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Para sa akin po, hindi po tayo kasi ang sentro kung tutuusin ng talagang dedepensahan ng matindi ng US. Para sa akin po, sa aking opinion na po, ang pinakamatindi po talagang dedepensahan ng US dito sa Asia po ay ang Taiwan. Kasi yun po talaga yung pinaka may matinding kapakinabangan. Lalo po nandiyan po yung Taiwan Strait. Yan po talaga yung pinakamatinding daanan po ng kalakalan ng buong mundo, na which is gustong hawakan ng China dyan po sa West Philippine Sea. Gusto nila mawala po yung freedom of navigation. Kailangan magpaalam sa kanila kung dadaan dyan. Kung naaalala nyo po, diba, dumaan lang po yung Canada dyan, ay nakaranas din po ng hindi maganda sa ginawa po ng China. Pero nakibit-balikat lang po yung Canada noon, hindi po sila pinansin o hindi sila pinatulan. Pero maobserbahan po natin na Taiwan po ang pinaka napaka-importanteng bansa na dapat pong todong depensahan ng US. Tayo po ay kumbaga na-highlight lang po tayo kasi dahil tayo ang sinesentruhan o tinututukan ng China na gawa ng hindi maganda dahil alam po kasi ng China tayo po ay hindi pumapalag. Ganun po yun. Parang iniisip nila dito muna tayo sa bandang hindi pumapalag dahil pag doon tayo mag-focus sa Taiwan, alam nila napapalag yung Taiwan, pumapalag talaga. South Korea, lahat po pumapalag. Tayo lang ang hindi. Kaya syempre, tayo po yung pupukusan po ng China. Kaya po ganun. Kaya para sa akin, although syempre kaalyado tayo ng US, pero hindi po tayo ang main priority kung tutuusin. Kasi po yung Taiwan Strait, napaka-importante po yung daan po na yun. Yun po talaga. At syempre po ang Taiwan. Kasi pag bumagsak po ang Taiwan, lahat po magkukulaps. Lahat po ng buong mundo ay magkukulaps dahil po 90% ng microchip na ginagamit po natin sa araw-araw natin pamumuhay sa ating mga cellphone, lahat po ng gadgets, mga washing machine, lahat po ng mga appliances natin, 90% po ng chip ay nanggagaling o ang nagpo-produce po nun ay ang Taiwan. Kaya pag nahawakan po yun ng China o talagang makuha nila ang Taiwan, mapupunta na sa kanila yon yung production na yon, doon po talaga delikado na mangyaring
maungusan ng China ang US. Kaya po matinding pagpoprotekta dapat ang gawin ng US sa Taiwan. Nang hindi napapalaban sa mga Amerikano, ay tanging psychological warfare lang ang magagawa nito. At sa pamamagitan ng kanilang gray zone tactics, gamit ang napakarami nilang barko, kabilang na ang pagsasagawa ng mapanganib na aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas, ay nagagawa nilang madomina ang ating mga isla nang hindi nagpapaputok kahit isang bala, gaya na lamang ng Scarborough Shoal noong panahon ni Noynoy Aquino at ng Whitsun Reef noong panahon ni Duterte, kung saan dahil sa patuloy na paglalagay ng napakaraming barko ng China sa mga bahurang ito ng Pilipinas, ay hindi na ito mapasok pa ng ating mga barko. Isipin nyo, ito po yung aking naobserbahan dyan at napag-isip-isip. Kung tayo po ay hindi po inalisan o hindi po pinaalis noon ang mga Amerikano, yung mga US bases po dito sa ating bansa, kung hanggang ngayon po meron pong US bases, hindi po magtatangka ang China na ganyan-ganyanin tayo. Malamang po napakalakas na po ng bansa natin. Kasi po hindi napaalis o umalis ang US noon kung hanggang ngayon ay nandito po sila. Ang lakas na po sana natin, marami na po sana tayong mga makabagong teknolohiya, makabagong sandatahang lakas. Updated po ang mga training ng ating mga kasundaluhan. Hindi po mangyayari yung ginagawa sa atin ngayon ng China. Kaya tingnan nyo, di ba? Kasasabi lang ni Solidong kaalaman na hirap tayong maglayag dyan sa ating sariling teritoryo. Kasi nga po, mahina tayong bansa. Kaya nga po, para sa akin, no, kung hindi po napaalis ang US noon, hindi po tayo basta gaganyanin ng China ngayon. At habang lumilipas ang mga panahon, ay kinikilala na itong nasa kontrol ng mga Chino. Isang katotohanang bagamat marami ang kumikilala na pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ay nagiging malinaw rin para sa nakararami na ang China na ang namamahala sa mga bahurang ito. At sa paraang ito ay unti-unting napapalakas ng China ang kanilang impluensya sa rehiyong ito, habang nakakaiwas sila sa posibleng digmaan laban sa mga Amerikano. Ang malaki kasing problema talaga ay bukod sa mahina tayong bansa, kulang ang effort ng ating namamahala, no, na bantayan lahat ng ating teritoryo. Isipin nyo, no, yung huling reaction video lang natin, 200 plus na militia vessel ng China ang nakabantay sa ating buong EEZ. Kaya ba natin yon nabantayan lahat yon? Kulang po ang ating mga barko para magbantay po dyan. At yun nga po, no, kaya nga po sila nagbabantay dyan ay sobrang laki po ng interest nila sa ating EEZ. Alam nyo na kung ano mga dapat o mga pwedeng makuha nila dyan sa ating mga teritoryo. At yun nga, yung sa Pag-asa Island, nakuha na nila doon, na gawa na po nila ng military base. Yung pinaglalagakan naman ng Teresa Magbanwa, kundi po na intercept ni Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang tinatambakan na po nila ng buhangin yon para tayuan na nila ng artificial island. Ganun po no? Eager sila na masakop ang ating teritoryo. Na tayo naman ay sobrang hinang bansa at talagang hindi po tayo dumidepensa man lang at tayo ay, alam nyo na, kulang ang ating mga barko para bantayan ng 24/7 yung mga teritoryo natin dyan sa ating EEZ. At iyan ay dahil walang claims ang US sa mga bahurang ito, kaya't hindi magiging makatarungan para sa US na magsagawa ng pag-atake laban sa China. Tama, saka kailangan natin ng mutual decision, kaya nga MDT, di ba? Hindi sila pwedeng basta magdesisyon na samahan tayo o depensahan tayo kahit kaalyado pa natin ng US. Yun nga, kasasabi lang ni Solidong Kaalaman, wala silang teritoryo dyan. Tayo ang kailangan mag-decide dyan kung magpapasama tayo sa US. Which is hanggang ngayon po ay hindi po pumapayag ang ating ang ating AFP na leader. Alam niyo na kung sino na magpasama tayo sa US. Which is kailangan na po talaga dahil sobra na po ang ginagawa ng China dyan sa ating EEZ. Kung wala namang claimants, gaya ng Pilipinas, ang magpapahintulot sa kanila na makialam sa kasakimang ginagawa ng China. Kaya't kung patuloy na magmamalaki ang Pilipinas na hindi nila kailangan ng tulong ng Amerika, ay maaaring tuluyan na ring makontrol ng China ang Skoda Shoal. Yan ang
kinakatakutan nating mangyari. Kasi tayo lang po, no, mga ordinary mamamayan na nag-oobserba po sa nangyayari, tayo po ay medyo naiinis na rin kung bakit nga ganun na hindi po sila pumapayag na magpasama tayo sa US. Dahil para sa atin po, no, hindi po talaga natin kaya ng one-on-one ang China. Real talk po yan. No, kaya yung sinasabi nila mga option pa na ganito na ganyan ay sa tingin ko po ay hindi naman sa pag-ano na hindi po natin kakayanin talaga. Baka nga po yung sinasabi ko sa inyo, baka pagdating ng finals, no, tayo na yung humihingi ng tulong sa US bila tayong tanggihan. Dahil baka isipin nila, no, dati kusa kaming nagbibigay ng tulong sa inyo, ilang beses nyo kaming nire-reject. Ngayon na hihingi kayo ng tulong sa amin, bahala na kayo sa buhay nyo. Yun yung po kinakatakot natin na mangyari, na wag naman sana. Kasi po sa ngayon, no, talagang nagbibigay o bumubuhos ng tulong ang US sa atin. Kahit na po yung $500 million, hindi po biro po yun, no, nung tulong po na yun na inaano sa atin ng US. Kaya para sa akin po, sana samantalahin na natin ang pagkakataon na tanggapin po ang mga tulong ng ating big brother na US. Nang hindi nagpapaputok kahit isang bala. At kung wala na tayong presensya sa Skoda, ay ano pa ang itutulong sa atin ng Amerika kung wala na tayong susuplayan na barko sa bahurang ito? Tama. Dahil kung wala na tayong susuplayan na barko sa bahurang ito, ang pagsama ng US sa Pilipinas ay maaaring makita ng mas maraming bansa sa mundo. Tama. Na ang pakay lang ng US at Pilipinas sa pagbalik dito ay ang lumikha ng gulo. Hindi gaya kung nandito pa ang BRP Teresa Magbanua ay mapangangatwiranan pa ng US na tinutulungan lamang nito sa resupply mission ang Pilipinas. Kaya't kung magpapatuloy sa pagmamalaki ang Pilipinas na hindi pa nito kailangan ng tulong ng US, ay maaaring magtagumpay ang China na tuluyan ng makontrol ang bahurang ito na tiyak ay muling uukit sa isa pang pangalan ng Pangulo na walang nagawa laban sa psychological warfare ng mga Chino. Sa akin daw yung sinabi ko nga po nung mga nakaraan pa, kung tayo ay nagpasama na sa US, maaari pa po nating makumpuni ang BRP Sierra Madre. Isipin niyo yun. Dahil hindi talaga manggugulo basta-basta yung China eh. Diba? Kung alam nyo yung ganong sitwasyon, sasamantalahin natin yon. Pag nabuo na ang BRP Sierra Madre, talagang meron na po tayo nakaposte talaga dyan na pwede pong gamitin din nila, na hindi lang po kawawa naman po yung mga natin doon, mga nakadestino natin mga sundalo doon na halos wala pong makinarya na talagang patakbuhin yung kasi po sira nga po yung BRP Sierra Madre, diba? Kung ganun po ang mangyayari kung magpapasama tayo sa US, marami po tayong magagawa sa ating teritoryo. Yun po yung magandang mangyari. At isipin nyo, no, pwede po tayo magtayo talaga ng mga island natin dyan, infrastruktura sa lahat po ng ating teritoryo. Kasi po alam po natin hindi po papalagpas sa ang China nun. Kasi alam nyo naman po, kung tayo lang ay alam natin ang kasasapitin natin dyan. Talagang hindi natin maayos ang BRP Sierra Madre, mabubutas lahat ng barko natin dyan. Wala na tayong ipanglalayag dyan kapag nagkataon dahil ginagawa pa lang po o umorder pa lang po tayo ng mga bagong barko. Kaya sana po pag-isipan po yan ng ating gobyerno na magpasama na tayo sa US. Ang tunay na layunin ng US laban sa China ay pigilan ang pagpapalakas nito na nagiging banta laban sa kanila, kung kaya't nagpapalakas ito ng gusto sa Asia dahil sa pamamagitan lamang ng mga ito ay mapangangatwiranan ng US ang isang posibleng digmaan laban sa kanila. Gayunpaman ang US ay napakaraming opsyon upang mapanatili ang pagiging pinakamalakas sa buong mundo kahit hindi ito makidigma laban sa mga Chino. Dahil malinaw para sa US na walang plano ang China na makidigma sa kanila. Sa katunayan, si Xi Jinping na mismo ang nagsabi noon na hindi ito mahuhulog sa patibong ng US na makidigma sa Taiwan dahil malinaw para sa China na ang digmaan ng Taiwan at China ay magdudulot ng malaking pinsala sa mainland nila. Tama. Dahil halos magkalapit lamang ang bansang ito, kaya't hindi makakaiwas ang mainland ng China na mapinsala sa mangyayaring gulo. Kaya nga sinasabi ko sa iyo noon pa, diba? Sa dami-dami ng nakalaban ng China, hindi naman po sila nagdeklara ng gera. Diba? Kasi po nag-iisip din po yan si Xi Jinping. Diba? Hindi po basta-basta magdi-decide ng gano'n niya. Alam niya yung kasasapitin niya. Kasi iniisip niya, ay naku, wala tayong kakampi. Yung mga kakampi natin, alam na nilang hindi naman basta tutulong yan. Diba? Kaya nag-iisip din siya na alam niya makukuyog siya at baka yun na ang downfall ng bansa niya o ng rehimen niya kapag po
ginawa niya po yung decision na yun, na which is para sa akin po, no, sobrang malabo po na gawin niya po yun na magdeklara. Kaya't puro pananakot at agresibong aksyon lang ang ginagawa nito sa layuning makipagkasundo na lang sa kanila ang Taiwan at tuluyang ilayo sa impluensya ng mga Amerikano. Kaya't malinaw para sa China na wala silang mapapala sa isang digmaan laban sa Amerika. Kaya't psychological warfare lamang talaga ngayon ang ginagawa nila. Kaya't walang dapat ikatakot ang Pilipinas sa tulong na iniaalok ng Amerika dahil sa panahong ito ay magagawa pa rin pabagsakin ng US ang China. Sipin nyo, no, yung way ng pananalita dito ni Solidong Kaalaman. Parang kanina niya pa rin ini-insist, no, sa ating AFP o doon sa magdi-decide dyan na magpasama tayo. Na parang ini-insist si Solidong Kaalaman, wala pong mangyayaring ganun sa iniisip nyo. Kasi nga, ako nga sinasabi ko, diba, lahat na nga po na nakalaban nila ay dumidepensa sa kanila. Lumubog na rin yung mga ano nila. Alam niyo yung mga ginawa sa kanila, di ba? Pero nagkaroon man ng gera, wala naman. Kaya sobrang malabo talaga at sana po samantalahin na natin na abutin o tanggapin ang tulong ng US dyan po sa West Philippines. Marami po tayong magagawa sa ating teritoryo kapag po sinimulan na po nating magpasama sa US. Yung nabanggit ko na nga po kanina, no, yung mga pwede nating gawin dyan. Talaga pong maayos po natin ang ating EEZ kapag nagpasama po tayo sa US. Kahit tumanggi pa ito sa isang giyera, dahil habang nakikiisa sa US ang mga bansa sa Asia, ay nakikita ng buong mundo na para sa kapayapaan ng mga Amerikano, habang nagiging salot naman sa mata ng internasyonal na komunidad ang mga Chino. Isipin nyo, nabanggit ko na rin to sa nakaraang reaction video ko. Yung sinasabi ko sa inyo, di ba, ang US po ay pangbalanse. Kung wala po ang US, lalo po yan China o yung mga bansa na yan na mga kunkrong ang leader, no? Magdi-decide po yan na ano, na manakop ng manakop. Kaso may pangbalanse yung US eh. 'Di ba? Kung wala yung US, wala. Magulo na po talaga ang mundo. Alam na alam niyo yan kung bakit. Sa paraang ito ay mas maraming bansa na ang nakikiisa sa US para i-sanctions ang China at ang pagpapatibay na ito ng US sa pakikipag-alyansa sa mas maraming bansa sa mundo laban sa China ay nagiging daan naman sa US upang mas maraming bansa pa ang tumangkilik sa kanilang mga produkto at sumabay sa kanilang pagpapalakas laban sa agresyon ng mga Chino. Sa paraang ito ay mas napapalakas ng US ang kanilang ekonomiya at impluensya, kaya't hindi na kinakailangan pang makidigma ang US para lamang pabagsakin ang China. Gayunpaman kung nanaisin ng China na subukan ng US sa isang giyera, ay kahit naman siguro sinong eksperto, kung walang bias ang magiging komento, ay malinaw na walang ipapanalo ang China laban sa mga Amerikano. Ayan lang po, no, ating pong nagawa ng napakagandang reaction at komentaryo ang video na to ni Solidong Kaalaman. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Nasa description po ang link ng video niya. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. At huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-like sa ating video. Makakatulong po yan sa ating channel para makita pa po ng ibang tao ang ating mga videos. Maraming salamat po, no? Mag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out.